Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Hinihinalang Maoti bomber na aresto sa Cagayan de Oro City. Seguridad naman papasok at palabas ng Iligan City mas hinigpitan dahil sa namataan umanong mga armadong lalaki sa bayan ng Taguluan sa Lanao del Sur. Pila ng mga pasahero sa MRT mas humaba dahil sa mabagal at bawas na biyahe ng mga tren. Ginagawang systematic inspection sa MRT, ipinamamadali na ng Department of Transportation. Pangulong Duterte nagpapahinga ng 4 na araw matapos ang hectic schedule. Malacanang muli namang iginiit na maayos ang kalusugan ng Pangulo. Pagliliti sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng PDAP scam, sisimulan na ng Sandigan Bayan 1st Division sa susunod na linggo. Reserbang bigas sa bodega ng National Food Authority, panghanggang 6 na araw na lang. Aangkating bigas, posibleng sa Hulyo pa darating. Una sa ating mga balita ngayong hapon, naaresto ng mga otoridad ang isang umano'y bomber ng Maoti Terrorist Group sa Cagayan de Oro City. Ito ang balita ni Jackie Estacion. Isang umano'y Maoti bomber ang naaresto ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Si Muhammad Nuaim Maoti alias Abu Hadid ay nadakip ng pinagsanib na pwersa ng mga pulis at militar bandang alas 5:30 kaninang umaga sa isang bahay sa Barangay Santa Cruz, Makasandig. Ayon sa PNP Regional Office 10, si Maoti ay residente ng Butig, Lanao del Sur at isang Arabic teacher. Gumamit umano ang sospek ng isang peking ID ng Mindanao State University na nakapangalan kay Alpha East P. Mamintal. Sinasabi niya siya ay MSc student, and later, pinawi niya yun, alleging that they are using fake document, fake ID, para makapuslit doon sa mga checkpoint. Noong Sabado, nagbabala ang pulisya sa mga residente sa nasabing lungsod hinggil sa presensya ng 2 Maoti bombers. Kabilang sa tinukoy si Abu Hadid at Muhammad Riza Kiram alias Abdul Rahman. Pinakalat din ng Cagayan de Oro City Police Office sa social media at sa kanilang nasasakupan ang larawan ng 2 sospek. Samantala, ayon kay Police Regional Office 10 Regional Director, Police Chief Superintendent Agripino G. Javier, hindi kasama sa hierarchy ng Maoti ang naarestong sospek. But is not among the immediate family, yung kapatid, hindi yun. Isaan niya si Abu Hadid sa mga sinanay para maghasik ng karahasan, kabilang na ang pambobomba. Sa kabila ng mga akusasyon, itinatanggi naman ng nahuling sospek ang mga akusasyon laban sa kanya. Kasalukuyan nang nakadetine si Abu Hadid sa CIDG office sa Camp Evangelista, Barangay Patag. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Maayos na ang kondisyon ng foreign journalist na tinamaan ng ligaw na bala habang nagko-cover sa Marawi City. Paalala naman ng militar at Malacanang sa media na mag-ingat at manatili lamang sa designated safe zones. Ito ang balita ni Grace Cassie. Maswerteng nakaligtas ang Australian ABC journalist na si Adam Harvey matapos tamaan ng ligaw na bala sa kanyang liig habang kumukuha ng litrato at video ng mga evacuees sa Marawi City. Ayon sa AFP, si Harvey ay nasa loob na ng Provincial Capital Compound nang tamaan ng ligaw na bala, isa sa mga tinuturing na ligtas na lugar doon. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Harvey na nasa maayos na ang kanyang kalagayan bagamat hindi pa naalis ang bala sa kanyang liig. In the course of the fight at the other side of the Capitol, there may have been a sniper bullet that may have strayed in the area and accidentally hit the journalist. Thank God, he is out of danger. It is not life-threatening. He was just grazed by a stray bullet coming from the other side of the Capitol, where the area is still battlefield. Dahil sa insidente, pinakiusapan ng AFP ang mga mamamahayag na huwag magpumilit na pumasok sa mga delikadong lugar, sa halip ay manatili sa mga designated safe zone. I may reiterate that advice that is to be heeded by everybody. Please do not violate it for your own safety. Nagpaalala din si Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa mga kawani ng media na mag-ingat sa ginagawang coverage sa Marawi City. Aniyang walang katumbas na istorya ang buhay ng media men kahit patungkulin nilang maghatid ng totoo at napapanahong balita. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.
Samantala, mas hinigpitan ang seguridad sa palibot ng Iligan City, lalo na ang entry at exit points ng lungsod matapos umanong mamataan malapit dito ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Bantay sarado ngayon ng mga tauhan ng PNP at AFP ang lahat ng entry at exit points ng Iligan City. Sa mga checkpoints, pinabababa ang lahat ng sakay ng isang sasakyan at isa-isang tinitignan ang ID. Ang paghihigpit sa seguridad ay isinagawa matapos kumalat ang balita na isang grupo ng mga armadong lalaki ang namataan malapit sa lungsod. Ayon kay Iligan City Information Officer Jose Pantuha, matapos matanggap ang impormasyon, agad na nagpulong ang lokal na pamahalaan kasama ang PNP at AFP. This morning, the mayor received the information that there is almost 300 armed men sighted in the Taguluan 2 part of Llano del Sur. Maging ang media hindi exempted sa mahigpit na inspeksyon sa checkpoints dahil sa natanggap na report ng mga otoridad na may mga kahina-hinalang personnel na rin ang nagpapanggap na media. Hinigpitan na talaga natin dito ang strong checkpoint natin dito sa Iligan City para na ma-secured ang city natin sa Iligan at adjacent municipalities and cities. Talaga normal ito na procedures ginagawa din sa kapulisan considering there is a strong threat natin dito sa Iligan City. Samantala, inilibing na kaninang umaga sa Dalipuga Cemetery ang 11 bangkay ng mga sibilyang nasawi sa bakbakan sa Marawi City. 5 sa kanila ay lalaki at 5 ang babae, habang ang isa ay bata na tinatayang edad 3 hanggang 5 taong gulang. Walang pagkakakilanlan ang naturang mga biktima sa krisis sa Marawi. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Hindi pa nasisimula ng pamahalaan ang pagsasagawa ng damage assessment at rehabilitasyon sa Marawi City dahil sa nagpapatuloy pang bakbakan. Samantala, nanindigan naman ang Malacanang na maayos ang kalusugan ni Pangulong Duterte at nagpapahinga lamang ito makalipas ang sunod-sunod na public engagement. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Bumabawi lang ng pahinga sa pagod at puyat. Ito ang paliwanag ng pamahalaan sa pang-4 na araw na private time o kawalan ng anumang public engagement ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong linggo pa ng gabi, huling nakita ng publiko ang Pangulo nang salubungin ito sa Villamor Air Base sa Pasay City ang 11 ng mga sundalong nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Hindi rin ito nakadalo sa commemoration rites ng 119th Independence Day sa Rizal Park noong Lunes. At ayon sa ilang miyembro ng kanyang gabinete, nananatili lamang ang Pangulo sa Malacanang hanggang ngayong araw ng Huwebes. Muli namang tiniyak ng Malacanang na walang dapat ipag-alala ang publiko sa kalusugan ng Pangulo. The President is well. The President just needs, after all, you have to consider that he has been on the road for at least 23 days regarding fulfilling his martial law supervision. So, it has been really brutal. So we have to allow him this kind of rest. Samantala, hindi pa nasisimula ng pamahalaan ang assessment sa mga nasirang ari-arian at kabuhayan pati na sa rehabilitation efforts sa Marawi City dahil sa nagpapatuloy na bakbakan. Ika-23 araw na mula nang sumiklab ang kaguluhan sa syudad at daang-daang libong mga mamamayan ang napilitang lumikas. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 324,000 ang internally displaced persons mula sa Marawi at Marantan, Lanao del Sur. Pinangangambahang tumaas pa ito dahil marami pa ang naiipit sa bakbakan. 5% lamang sa mga lumikas ang nasa evacuation center at mas marami ang nakikituloy sa mga kaanak at kaibigan. Nasa 84 na milyong pisong halaga naman ang pangunahing ayuda ang naibigay ng pamahalaan sa mga apektadong residente. For the rehabilitation and recovery, we will still be in the coordination and planning stage so that hopefully as soon as Marawi is cleared, we can embark on the conduct of the assessment. And after the assessment will be the crafting of the rehabilitation and recovery plan. Tiniyak naman ng Malacanang na personal na dadalawin ng Pangulo ang mga apektadong residente ng Marawi City. I've already seen some of the schedules. Then I'm sure he will accommodate some of that. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nanawagan naman ang ilang kongresista sa Malacanang na maglabas ng medical bulletin upang matiyak na maayos nga ang kalusugan ni Pangulong Duterte. Ayon kay Magdalo Party List Representative Gary Alejano, hindi pangkaraniwan ang halos 1 linggong hindi pagpapakita ng Pangulo sa publiko.
Kaya dapat aniya ay maglabas ng katibayan ang Malacanang sa kondisyon ng Pangulo upang maalis ang agam-agam ng taong bayan. Para naman kina Congressman Lito Atienza at Teddy Bagilat, national concern ang kalusugan ng Pangulo kaya dapat itong maiulat ng maayos. In a matter of as sensitive as the President's health, it should be a medical bulletin that should be issued by competent doctors. Susunod sa ito ang balita. Reserbang bigas sa bodega ng National Food Authority, panghanggang 6 na araw na lang. Aangkating bigas, posibleng sa Hulyo pa darating. Pagliliti sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng PDAP scam, sisimulan na ng Sandigan Bayan 1st Division sa susunod na linggo. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nasugatan matapos maaksidente sa Davao City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Maricel Montaño. Nagtamo ng gasgas sa tuhod at pasa sa mukha ang driver ng kotse na ito matapos maaksidente sa Diversion Road, Davao City kaninang 1:00 ng madaling araw. Kwento ng 38 anyos sa si Wilson Bolaño. Pauwi na siya mula sa isang kasiyahan nang bumangga sa poste ang kanyang sasakyan. Sa inisyal na imbestigasyon ng Buhangin Police, matuloy na takbo ng kotse at maaari hindi na malayan ng driver na may island sa kalsada hanggang sa bumangga ito sa poste. Ang iyang sa under chassis sinisulod jud siya sa island, tapos sa kusog sa impact nibangga siya sa poste. Nilapatan ng pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue ang mga sugat ni Bolaño saka siya inihatid sa Southern Philippine Medical Center. Maricel Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Inanunsyo ng Department of Tourism o DOT ngayong hapon na hindi na nila itutuloy ang partnership sa Macan World Group Philippines dahil sa issue ng sites ad na ginaya umano sa South Africa Tourism ad noong 2014. Mula sa Makati City, itong balita ni Aiko Miguel live. Aiko, go ahead. Attorney Reg, nanindigan ng Macan Ad Agency na hindi nila kinopya ang advertisement ng South Africa ng kanilang sites. Dito ay pinapakita ang isang bulag na dayuhan na nagtungo sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kabila nito, itinigil na ng Department of Tourism ang kanilang partnership sa naturang ahensya. Ngayong araw, inihayag ni Assistant Secretary Ricky Alegre na bubuksan na nila ang bidding para sa bagong advertising agency na siyang mangangasiwa ng ad materials ng DOT. Hindi na rin nila gagamitin ang naturang advertisement, pati na ang Experience the Philippines slogan. At sa halip ay ibabalik na nila ang It's More Fun in the Philippines. Umaasa rin ang DOT ng isang public apology mula sa Macan dahil sa naturang kontrobersyal na ad. Attorney Reg, nangako naman ng Tourism Department na magiging mas maingat at metikuloso na sila sa pagpili ng advertising agencies at materyales na ilalabas at gagamitin. Patuloy na rin anya ang pakikipag-usap ng DOT at sa Macan World Group Philippines kaugnay ng kontrobersyal na sites ad. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Aiko Miguel, nag-ulat ng live mula sa Makati City. Binawi na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang suspensyon sa pagpapadala ng mga Pilipinong manggagawa sa Qatar. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ito ang resulta ng isinagawang konsultasyon sa Department of Foreign Affairs o DFA at sa rekomendasyon ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa naturang bansa. Bumalik na anya sa normal ang sitwasyon sa Qatar kaya maaari na magpadala ng mga bagong manggagawa. Sinabi naman ni Labor Attaché David Dicang na kabilang sa mga nangangailangan ngayon ng bagong empleyado ay ang Philippine School sa Doha at Philippine International School, Qatar. Inirekomenda rin ng Philippine Embassy at POLO ang pagde-deploy ng assessment team sa Qatar para bantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino doon. Mababawasan umano ang bilang ng mga kaso ng obesity at nagkakaroon ng diabetes sa bansa kung maipapasa ang dagdag na pataw na buwis sa mga soft drinks at iba pang sweetened beverages. Ngunit karamihan sa mga stakeholder ay tutol sa naturang panukala. Ito ang balita ni Nel Maribohok.
Tinatayang aabot sa 40 hanggang 47 billion pesos ang madadagdag sa kaban ng bayan sakaling maipasa ang tinatawag na sugar sweetened beverages tax na bahagi ng tax reform package ng administrasyon. Aabot sa 10 hanggang 20 pesos ang ipapataw na excise tax sa kada litro ng mga naturang produkto. Nangangahulugang gagalaw rin ang presyo ng mga ito sa pagtataya ng Department of Finance sa 27 pesos na isang litro ng cola drinks, aabot na sa 38 pesos ang retail price nito. Sa mga nasa sachet na powder drinks, mula 9.75 pesos ay aabot na ito ng mahigit 20 pesos kada sachet, habang ang iba pang sugar-sweetened drinks ay mapapatungan ng mula 5 hanggang 3 pesos. Hindi makakasama sa pataw na tax ang mga plain milk, infant formula at mga 100% natural fruit juices. Ayon sa DOF, layo nito na mapigilan ng mga Pilipino na bumili ng mga produktong makakasama sa kalusugan. This is being proposed as an excise tax to discourage consumption, to encourage consumption of healthier products, to raise public awareness of the harms of sugar-sweetened beverage. Sa pag-aaral ng PhilHealth, pangunahin umano ng tinatamaan ng kaso ng obesity o sobra sa timbang at diabetes ay mga mahihirap. They have unhealthy environment, they don't go to the gyms or they don't have diet pills or whatever. They have poor access to prevention. Sa isang botelya rin anya ng cola drinks, katumbas na ito ng 10 kutsara ng asukal na hindi na rekomendado ng mga experts. Pang-apat rin ang Pilipinas sa may mataas na obesity cases sa Asia. Sa kabila ng pagsuporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa panukala, tutol naman ang karamihan sa mga stakeholder, lalo na ang mga nasa sugar industry, dahil sa posibilidad na bumaba ang demand ng asukal. Our sugar producers now comprise 80% of small agrarian reform beneficiaries. And these are the ones who will get hit. A reduction of an additional 10% is disastrous. Ang 3-in-1, ang cola, ang juices, na ang primary na consumers nito, class D and E, aangat ang presyo o gastusin nila. Paano na lang po ang kabuhayan namin kapag may dagdag buwis na ang mga ito? Ayon kay Senator Mig Zubiri, nais niyang isulong na ibaba ang naturang pataw na buwis. Gusto ko pong itulak na ibaba ang amounts from 10 pesos to 5 pesos. Maraming apektado dito. Tuloy ang konsultasyon ng Senado sa isinusulong na tax reform package ng administrasyon na target na maipatupad sa January 2018. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Patuloy na nababawasan ang reserbang bigas ng National Food Authority o NFA sa kanilang mga bodega sa bansa. Ayon sa NFA, inumpisahan na nila ang pag-aangkat ng bigas na inaasahang darating sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Para na lamang sa 6 na araw ang buffer stock o natitirang bigas na nasa warehouse ng National Food Authority. Ayon sa tagapagsalita ng ahensya, dapat ay pang-15 araw ang imbak nila ngayong Hunyo at pang-1 buwan naman dapat pagdating ng Hulyo. Talagang napakanipis na ng stocks namin. Sa Hulyo, inaasahang darating ang inaprobahang 250,000 metric tons na angkating bigas, subalit mangangahulugan lamang ito na dagdag na 7 araw sa kanilang imbak. Inaprobahan naman ng NFA Council ang private importation sa pamamagitan ng minimum access volume na 805,200 metric tons ng bigas. Hopefully ay magagawa na rin namin yung aming mandate doon sa 250,000 metric tons and pupunuan ng private importation. Karamihan nila ng bigas na nasa kanilang bodega ay nakalaan sa kalamidad o emergency operation ng DSWD. Ayon naman sa NFA Council, mahigit pa sa 2 buwan ang stock ng bigas sa commercial at household. Pero paalala nila sa publiko, iwasang mag-aksaya ng kanin. Ayon sa NFA, nasa 2 kutsarita ng kanin ang nasasayang ng isang tao bawat araw o katumbas ng 3 milyong bag ng bigas kapag inipon. Kaya na nitong pakainin ng 4,5 araw ang populasyon ng Pilipinas. Sa ngayon ay wala pang nakikitang malaking paggalaw ang NFA sa presyo ng bigas sa merkado, liban na lang sa pisong pagtaas sa kada kilo ng well-milled rice. Samantala, pinabulaan na naman ni Senator Cynthia Villar ang ulat na isinusulong nilang ipagbawal ang promosyon ng unlimited rice sa mga kainan. Wala kaming legislation with regards to unlimited rice. I'm just commenting that we should have a balanced diet. We should be moderate in rice and we should eat vegetable.
Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maaari na mag-request ng Freedom of Information Manual ang publiko sa 22 government agencies. Ayon sa PCOO, pakikinabangan ito lalo na ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Mag-iisang taon na mula nang lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 2 o ang mandatong pagre-release ng Freedom of Information Manual sa lahat ng sangay at ahensya ng pamahalaan. Ayon sa Presidential Communications Operations Office, kabilang sa mga nakapagpasa na ng FOI Manual ay ang Department of Education, Department of Health, Department of Labor and Employment at iba pa. Subalit 3.5% pa lang ito sa kabuuan ng mga attached agencies, government-owned and controlled corporations at state universities and colleges na dapat ding magpasa ng FOI manual. Minsan hindi pa approve ng kanilang mga boards, hindi pa approve ng kanilang heads of agency. Minsan hindi nila alam na kailangan nilang gumawa ng FOI manual. May mga attached agencies tayo, akala yung manual nila is yung manual ng departamento nila. Pero ang mahalagang tanong, ano ba ang dalang kapakinabangan nito sa isang ordinaryong Pilipino? Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Freedom of Information po. Wala ko nga alam. Hindi ko alam yung Paliwanag ng PCOO, sa pamamagitan nito, malalaman ng publiko ang mga benepisyo at serbisyo ng pamahalaan na nakalaan para sa isang Pilipino. Maaaring gamitin ang FOI para malaman ko ano bang ibang klaseng subsidy ang binibigay ng DSWD. Ano nga ba ang mga scholarship na binibigay ng DepEd na nabibigay yung impormasyon sa lahat ng tao kung qualified pala sila sa scholarship, kung qualified sila sa CCT. Para makakuha ng FOI sa isang sangay ng pamahalaan, kailangan lang sundin ang ilang prosesong makikita sa www.foi.government.ph at makukuha na ang inyong request sa loob ng 15 araw. Ayon sa PCOO, hindi pa perpekto ang FOI ngayon dahil executive order pa lang ito. Ibig sabihin, limitado pa lang ang impormasyon na maaaring makuha ng publiko. Pag may batas na tayo, tanggal na yung mga exception na yun. Lahat ng kailangan ng taong bayan, pwede na lang makuha. We hope here in the Philippines magamit din ng ating mga magsasaka, ating mga estudyante ang FOI para mapabuti ang kanilang buhay dahil nakukuha nila yung impormasyon under normal circumstances, hindi nila nakukuha. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magsisimula na sa susunod na linggo ang paglilitis sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. Ito ang balita ni Monokson. Matapos ang 3 taong paghihintay ay pasisimulan na ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. Kanina ay napirmahan na ng prosekusyon at depensa ang pre-trial order upang formal na masimulan ng paglilitis sa June 22. Subalit bago ang pirmahan ay nagkaroon pa ng pagtatalo ang dalawang panig. Nais ng kampo ni Revilla na maalis na sa listahan ang mga pangalan ng ilang mga testigo na tinutulan naman ng prosekusyon. Hindi naman pumayag ang korte, subalit sinabing may kalayaan pa rin naman ang depensa na magtanggal ng testigo kung nanaisin nila. Naniniwala naman si Revilla na lilitaw rin ang katotohanan at mapapawalang sala siya sa kaso. Magtatatlong taon na kami dito by June 20. So hirap po ng kalagayan namin. Pero ganun pa man, hindi po kami nawawala ng pag-asa. The truth will come out. Nagkomento rin ang dating senador sa mga bagong pangalan ng mga mambabatas na sangkot sa PDAP scam na inilabas ni Napoles. Kung talagang meron pa na dapat ilabas natin. Lalabas at lalabas naman ang katotohanan. At kung sino naman yung walang kasalanan, dapat palabasin. Samantala, humiling naman si Revilla sa korte na muling makadalaw sa kanyang ama sa ospital na sasailalim sa isang procedure sa Lunes. Nasa hospital siya ngayon at may procedure na gagawin sa kanya on Monday. That's why I have to be there on Monday para suporta sa kanya. Kaya't umihiling tayo sa mga kababayan natin na kung maaari ay konting panalangin po na malagpasan niya itong procedure na ito. Si Revilla ay inakusahan na nakakuha ng 224.5 million na kickback kapalit ng pag-iendorso nito ng kanyang PDAP sa mga NGO na pagmamay-ari ni Napoles. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan.
Nagkaroon naman ng closed-door meeting sa mga maestrado ng Supreme Court sina Martial Law Administrator at Defense Secretary Delfin Lorenzana at Martial Law Implementer at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Eduardo Año. Kaugnay pa rin ito ng pagdinig ng korte sa mga petisyon kontra martial law sa Mindanao. Mula sa Maynila, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, ano nangyari? Magandang gabi, Attorney Reggie. Ay nagkaroon nga ng internal meeting itong mga maestrado ng Korte Suprema dito kina Secretary Delfin Lorenzana at General Eduardo Año at iba pang mga opisyal ng militar patungkol nga dito sa pagdinig pa rin ng Korte Suprema sa mga petisyon kontra martial law. At pagkatapos nga niyan ay tinapos na, isinara na ng Korte Suprema yung oral arguments dito sa mga petisyon kontra martial law. Hindi na natuloy ang nakatakda ng oral arguments ngayong araw. Sa halip ipinatawag na lamang ng Korte sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at General Eduardo Año at iba pang opisyal ng militar sa isang internal meeting upang magbigay ng briefing sa mga maestrado. Kasama rin sa pagpupulong kaninang umaga si Solicitor General Jose Calida at ang mga abogado ng mga petitioner. Pero ayon sa tagapagsalita ng Korte, hindi pa ito masasabing executive session. There is, however, a rule that allows the court to exclude the public when in the consideration of the court, information that will be disclosed may be prejudicial or detrimental. Itinuloy ang deliberasyon ngayong hapon at nagtanong na ang mga maestrado kina Secretary Lorenzana at General Año at iba pang mga opisyal ng militar. Pero hindi nakasama rito ang mga abogado ng mga progresibong grupo at si Attorney Marlon Manuel na abogado ng mga kababaihang petitioner mula sa Marawi City. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, masyadong sensitibo ang mga impormasyon kaya't nagpasya ang korte na limitahan ang makakarinig nito. Mayroon din anyang mga sekretong dokumento na iprinisenta sa mga maestrado. And some of these are confidential and therefore we cannot divulge it before the public. But I think it was a very enlightening presentation of facts and we believe this will help the government's case. So we would like to clarify with the court. Attorney Reggie, sa Lunes na nga ang deadline ng pagsusumite ng memoranda ng mga petitioner at nitong Solicitor General at kailangang maresolba naman ng ating Korte Suprema itong mga petisyon na ito hanggang sa 5 ng Hulyo. Balik sa iyo. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat ng live mula sa Maynila. Isang umano'y hold-upper ang nasawi sa engkwentro sa mga pulis sa Parañaque City kagabi. Samantalang sa Payatas, Quezon City ay patay rin ang isang lalaki matapos barilin ng riding in tandem criminals. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Patay ang isang umano'y hold-upper matapos makaengkwentro ng pulis Parañaque sa Barangay Baclaran kagabi. Kwento ng biktima nito, nagabang siya ng taxi pauwi nang dikitan siya tutukan ng baril ng napatay na suspect. Kinuha umano nito ang kanyang cellphone at bag na naglalaman ng 1,000 piso at saka tumakbo palayo. Sakto namang nagro-ronda ang ilang tauhan ng Parañaque Police kaya agad nasukol ang suspect. Yung pag-ikot ng mga pulis natin na nakamotor, nung nadaanan nila to na medyo kayo nahinala, tinigilan nila. Nung pagtigil ng pulis natin, yun, medyo binunutan na kagad at pinutukan daw sila. Na-recover sa suspect ang isang kalibre 22 na baril at ang mga gamit ng biktima. Samantala, patay din ang 36 anyos na si Conrad Ponseca matapos barilin ng riding in tandem criminals sa tapat ng isang tindahan sa Payatas, Quezon City. Ayon sa nakakita ng pangyayari, naka-jacket ng itim at naka-bonnet ang gunman na mabilis tumakas matapos ang insidente. Ayon naman sa pinsan ng biktima, gumagamit ng illegal na droga ang biktima. Kahit gaganyan-ganyan sa kuya, yun, sinurrender na lang po siya para po sa kabubuti rin naman niya. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Posibleng ilipat na ng ibang lokasyon sa mga susunod na araw ang nagpapatuloy na search and retrieval operations sa pinaslang na mayor ng Bien Unido, Bohol.
Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ito na ang ikapitong araw ng paghahanap ng mga otoridad sa labi ng katawan ni Bien Unido Bohol Mayor Gisela Buniel na sinasabing binaril at itinapon ang bangkay sa karagatang sakop ng Caubian Island sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng mga otoridad ang katawan nito. Tinatayang nasa 14 na divers ang tumutulong ngayon sa paghahanap. Kabilang na ang mga diver na dumating kanina na mula pa sa Bohol. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Chief Superintendent Nolita Lino, dahil sa katagalan, posibleng natangay na sa ibang lugar ang katawan ng alkalde. Bunsod nito, tinitingnan na nila ang posibleng paglipat ng lokasyon sa nagpapatuloy na search and retrieval operations. But we are looking at period of 15 days. So actually yung vicinity ng pinagtapunan, nakalabas na tayo doon. So yung radius ay medyo lumawak na at kinonsider na natin yung flow ng current, kung saan pwedeng dalhin yung katawan. Kaugnay nito, iaalerto na ng Police Regional Office 7 ang kanilang mga tauhan sa Camotes, Cebu sakaling mapadpad dito ang katawan. Ayon kay PRO 7 Regional Director Police Chief Superintendent Nolita Lino, nakikipag-ugnayan na sa kanila ang mga kapatid ni Gisela hinggil sa kaso at nais na mahanap na ang katawan nito. Gusto lang nilang tahimik, ayaw nilang humarap sa media at we respect their privacy. At yun lang naman ang gusto nila at sila ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang kapatid and nakikipag-ugnayan sila sa atin sa pulis para sa ganon doon sa kaso ng kanilang kapatid ay tutuloy-tuloy natin yan. Ilan sa mga equipment na ginagamit ng Search and Retrieval Operations Team ay scanner at fish finder. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. at 61 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pila ng mga pasahero sa MRT mas humaba dahil sa mabagal at bawas na biyahe ng mga tren. Ginagawang systematic inspection sa MRT, ipinamamadali na ng Department of Transportation. Nasa 3,000 mahihirap na kabataan makakapag-aral ng libre sa tulong ng La Verdad Christian School at College. Ipinamamadali na ng Department of Transportation o DOTR ang muling pagbalik sa normal na operasyon ng mga tren ng MRT. Ito ay matapos magdulot ng matinding kalbaryo sa mga pasahero kaninang umaga ang bawas at mabagal na biyahe ng mga tren. Ito ang balita ni Joanano. Bumuhos ang mga reklamo at batikos ng daan-daang mga pasahero na naapektuhan ng limitadong operasyon ng MRT kanina dahil sa isinasagawang system check sa lahat ng mga tren ng MRT. Maaga pa lamang ay sinalubong na ng mahabang pila ang mga pasahero sa ilang istasyon ng MRT at inulan din sila ng reklamo dahil sa mabagal na biyahe ng mga ito. Oo, abala talaga siya. Kasi usually ganito, nakasakay na ako eh. Pero ngayon, nagulat akong haba ng pila. 2 oras yung pagitan ng adjustment ko. Ngayon nag-add na naman ako ng 1 pang oras para hindi malate sa trabaho. Pero ganun pa rin yung ang sobrang hassle sa trabaho. Kaso, laking epekto sa mga ordinaryong manggagawa. Mula sa dating 20 train set na tumatakbo tuwing peak hours, kanina ay 17 tren lamang ang nagsakay ng mga pasahero. Ibinaba rin sa 20 km per hour ang speed limit ng mga tren mula sa dating 40 km per hour. Kaya naman ang dating 35 minutong biyahe sa end-to-end station ay inabot ng halos 1 oras.
Paliwanag ng MRT management, hindi nila layong pahirapan ng mga pasahero, subalit kinakailangan anilang masuri at bagalan ng takbo ng mga tren para sa kaligtasan ng mga sumasakay dito. Kami ho ay humihingi ng paumanhin sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mananakay sa krisis na ito. Ang sabi ni Secretary Tugade, di bali kami murahin ng mga mananakay ng publiko kaysa makita ang mga pasahero na umiiyak sa ospital o kaya naman ay nananahimik sa sementeryo. We cannot sacrifice safety. Upang maibsan ng mahabang pila, nag-deploy naman ng LTFRB at MMDA ng mga bus para umayuda sa ibang mga pasahero sa kaparehong presyo ng pamasahe sa MRT. We have asked bus operators to deploy more buses along EDSA. We have gotten the commitment of at least 4 bus operators to deploy more or less. They have committed about additional 8 buses along EDSA. Una nang inianunsyo ng MRT management na sa Lunes pa nakatakdang bumalik ang normal na operasyon ng MRT. Subalit posible pa nila itong mapaaga dahil karamihan sa mga tren ay natapos ng suriin at wala namang anumang nakitang problema sa mga ito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Plano naman ng Department of Transportation o DOTR na dagdagan ang passenger capacity ng mga tren ng MRT Line 3. Mula sa dating 3 bagon kada train set, nais silang gawin itong 4 upang mas maraming pasahero ang makasakasakay at mapabilis ang biyahe ng mga tren. Ayon kay DOTR Undersecretary for Rail Cesar Chavez, sa November 2017 inaasahang matatapos ang ancillary power project na magpapataas sa supply ng kuryente sa Riles. Kapag nadoble na yung power sa Riles, north hanggang Taft, ang plano natin, yung 3 bagon ay magiging 4 na bagon. Posible ba? Yes, sapagkat yung mga platform natin ay nakakonfigure sa 4 na bagon. Sinabi rin ng opisyal na sinimulan na nila ang proseso ng bidding para sa Systematic Rail Replacement Project na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Tiwala rin ang DOTR na mas giginhawa ang pagsakay ng MRT ng mga pasahero kapag natapos ang overhaul sa 2 set ng MRT trains ngayong taon. Umulan ng butil ng yelo o hail sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa video na ipinadala ni Lourdes Delgado sa UNTV News, dinig ang kalabog ng hail sa bubong ng isang bahay sa Talanay, Quezon City. Makikita din sa mga larawan na sinlaki ng buto ng kasoy ang mga ito. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang hail kapag may severe thunderstorms kung saan ang tubig ay napupunta sa ulap na may malabig na temperatura. Pagbagsak nito ay hindi pa nakukuhang malusaw bago bumagsak sa lupa. Sa ibang lugar gaya sa US ay nagiging mapanira ang pag-ulan ng hail dahil sinlaki ito ng bola ng baseball. Sa ibang balita, pinayuhan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang mga magulang na tiyaking ligtas ang dormitoryong tutuluyan ng kanilang mga anak na mag-aaral ngayong pasukan. Ito ang balita ni Aiko Miguel. In demand na naman ngayon ang mga dormitoryo malapit sa mga eskwelahan at universidad sa bansa. Ito ang magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga estudyante na malayo ang bahay sa kanilang napiling papasukan. Ngunit paalala ng Bureau of Fire Protection sa mga magulang, siguruhing ligtas ito lalo na sa mga sakuna tulad ng sunog. Kabilang sa mga dapat usisain ay kung may Fire Safety Inspection Certificate o FSIC ng isang gusali upang matiyak na nasuri ito ng BFP at hindi fire-prone area. Dapat ay may maayos itong fire exits, hindi dikit-dikit ang kable ng kuryente at may kumpletong fire equipment. Dapat din anyang nasa 18.6 square meters ang floor area kada tao para sa maayos na ventilasyon at espasyo. Tulungan niyo po kami. Huwag niyo pong isipin yung malapit o magtipid. Mas mabuti po na yung safe yung anak niyo. Sa ngayon ay patuloy nila ang pag-iinspeksyon nila sa mga paaralan at mga dormitoryo. Kadalasan nila sa mga nakikita nilang problema ay ang maintenance sa mga electrical wiring at maging sa fire equipment ng mga gusali at mga paaralan.
walang support, walang pondo, hindi makabili ng mga hindi magastusan yung maintenance ng fire safety features ng building. Yan ang mga nagiging problema. Ayon sa BFP, ang mga nakitaan ng violation ay bibigyan ng notice to comply o kaya ay binibigyan ng alternative solution ang mga gusaling matagal lang naipatayo o luma na. Closure order naman at multang aabot sa 12,500 pesos hanggang mahigit 30,000 piso ang ibibigay para sa mga hindi makakatugon sa fire safety regulations ng BFP. Samantala mula 2012 hanggang noong nakaraang taon, umabot na sa mahigit 70,000 fire incidents ang naitala sa Pilipinas. At taon-taon tumataas ang bilang ng insidente ng sunog. Ayon sa BFP, pinakamataas na kaso ng sunog ay dahil sa kuryente. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Halos 3,000 kabataan mula sa mga mahihirap na pamilya ang libreng makapag-aaral ngayong school year sa tulong ng La Verdad Christian School at College. Ito ang balita ni Leslie Lombowen. Balik eskwela na ngayong school year ang panganay na anak ni Mary Grace Evaristo na si Raquel. Mag-isa lamang na itinataguyod ni Mary Grace ang kanyang 2 anak at wala siyang sapat na pagkukunan ng kanilang pangangailangan. Ganun man, isang magandang hinaharap ang kanyang pangarap para sa kanyang anak. Nagigipaglabada lang po ako. Yung po makatapos po sa pag-aaral para makaluwag po sa buhay niya. Isa lamang ang pamilya ni Raquel sa nabigyan ng pag-asa sa tulong ng libreng edukasyong hatid ng La Verdad Christian School at College. Halos 3,000 iskolar sa elementarya, sekundarya at kolehiyo ang napagkalooban ng pagkakataon na makapag-aral ng walang bayad ngayong school year. Ang scholarship program ng paaralan ay bukas sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan, ngunit desididong makapagtapos ng pag-aaral. Libre ang tuition fee, miscellaneous fee, mga libro, tanghalian at uniforme ng mga full scholar ng La Verdad. Ang amin ngang banner, study now, pay never. Yon. Mag-aaral ka, pagbutihan mo lang ang pag-aaral, libre. Yon. Kasi ito ay nagmula sa advocacy ni Brother Eli at saka ni kapatid na Daniel na makapagbigay ng quality education to poor but deserving students. Bukod sa libreng edukasyon, mas pinipili rin ng ibang mga magulang na pag-aralin ng kanilang mga anak sa La Verdad dahil sa reputasyon nito sa paghubog ng mabuting ugali sa mga bata. Yung disiplina, yun talaga po pinatutupad niya yung policy, yung disiplina, yung maging Christian way para lumaki po siyang may takot sa Diyos. Although laking emphasis yung binibigay namin doon sa academic excellence, pero just the same, kailangan din ay merong values formation sa kanila. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ni Aling Mary Grace sa pamunuan ng institusyong nagsisilbing tulay sa pagkamit ng kanyang pangarap para sa anak. Maganda naman po yung mga patakaran po nila, saka nagpapasalamat po kami. Iyan po na tinutulungan pa yung mamahirap. Ang La Verdad Christian School ay tinatag ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon noong 1998. Isa lamang ito sa kanilang napakaraming proyekto na naglalayong magbigay ng dekalidad na serbisyo sa mga kababayan nating nangangailangan. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Apalit, Pampanga. Mayong gabi, una sa atong mga balitang prom-day. May bisita sa Davao City ang kansing konsehal sa Dakbayan o karon presidente sa National Social Housing Finance Corporation o NSHFC Arnulfo Ricardo Cabling. Gipadayag niya nga buot nila nga hatagan og prioridad ang pagbuhat sa housing projects para sa mga low-income o informal settlers sa Visayas o Mindanao. Sa pagkakaron, nagapangita pa sila og pondo aron masugda na ang maong proyekto. Namin regular budget, nagasiko og pamaagi nga makakuha ko at least 1 billion for Mindanao, 1 billion for Visayas. Sumala sa datos sa NSHFC, muabot sa 50,000 hangtod sa 100,000 ang mga informal settler families sa Dakbayan sa Davao. Mamahimo lang mapahibuslan sa mga gagmayng negosyante sa Nueva Ecija ang programa nga pautang sa gobyerno nga walay kolateral. Samtang kapin sa 1,000 ka mga estudyante sa usa ka tunghaan sa Rizal ang natagaan og libre nga mga gamit pang eskwela sa mga pulis. Kini ang balita ni Jenica Cruz.
Namigay ng libreng school supplies ang Philippine National Police sa mahigit 1,000 estudyante sa Hulo Elementary School sa Pililla, Rizal kahapon. Kabilang sa ipinamahagi ang mga lapis, notebook, crayola, school bags at iba pang mga gamit sa eskwela. Tumulong rin sa pamamahagi ng school supplies ang may bahay ni PNP Chief Ronald De La Rosa na si Nancy De La Rosa. Actually, itong isang pulis, isang lapis ay best practice po ng Rizal PPO. Uniform and non-uniform personnel po ng PNP Rizal, nagbibigay po ng maliit na halagang 50 pesos. Nagpapasalamat naman ng mga magulang ng mga batang nabigyan ng libreng school supplies. Konti na lang, ang dagdag na lang, uniform, sapatos na lang, may gamit ng konti, okay na. Maaari nang makautang ng puhunan ng micro, small and medium enterprise sa Nueva Ecija ng walang collateral. Ito ay sa pamamagitan ng Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 program. Layunin nito na mabigyan ng alternatibong mapagkukunan ng puhunan ang mga maliliit na negosyante upang huwag nang umutang sa 5-6. Ang target po talaga niya ng mga market vendor, agribusinessmen, yung maliliit na negosyante na hindi nakaka-access sa mga credit lines sa mga bangko. Hanggang 100,000 piso ang maaaring utangin ng mga maliliit na negosyante sa programa. 2.5% ang maximum interest nito kada buwan na maaari namang bayaran ng arawan o lingguhan. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Philippines. Patay ang usa ka piniriso sa Bacolod City human mahulog gikan sa atop. Samtang nadakpan sa mga kawani sa PNP ug BJMP ang usa ka piniriso nga nakaikyas atong miaging semana. Kini ang balita nila Lane Moreno. Napatay ang isa ka lalaki nga inmate kagapon matapos mahulog ini halin sa atop sang Metro Bacolod District Jail sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Sa inisyal nga investigasyon sa BJMP-NIR, nagsaka sa atop ang biktima agod punpuno ng iya mga hinalay nga bayo. Apang aksidente nga nahulog ini kag naigo ang iya ulo sa sementado nga salog. Gindala pa sa ospital ang inmate apang gendeklarar na ini nga dead on arrival. Ginsirado anay sa mga preso ang lugar agud hindi na maliwat ang natabo. Samtang nagbato naman sa 10,000 pesos nga padya ang joint operatives sa PNP kag BJMP bangod sa pagdakop kay Noli Dega sa Cadiz City kagapon. Si Dega ang nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa RA 9165 nga naglagyo sa June 4 kaupod ang duha pa ka preso. Parusa sa kanila na bibigay ng Bureau ay mawala sila ng dalaw. Dahil mabigat yung ginawa nila, siguro mga 6 months na walang dalaw, ganyan. Posible man nga maatubang sa kaso nga administratibo o kon suspension o dismisa sa serbisyo ang mga tinawos ng BJMP bangod sa kapabayaan sa natabo. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. O gana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare, maayong gabi. Pinangunahan ng Members Church of God International at Embahada ng Pilipinas sa Brazil ang pagdiriwang ng ika-119 na anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas. Tampok din sa naging selebrasyon ang mga Filipino food at delicacy. Ito ang balita ni Roland Lahara. Pinangunahan ng Members Church of God International at Philippine Embassy ang pagdiriwang ng ika-119 na anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas sa Santa Catarina, Brazil. Naging panauhing pandangal sa nasabing pagtitipon sina Consul General Aris Severino Conbalicer ng Embahada ng Pilipinas at Ambassador Jose Roberto de Almeida Pinto ng Ministry of Foreign Relations ng Brazil. Ayon kay Consul General Conbalicer, ito ang kauna-unahang independence celebration sa labas ng Brasilia. Kasi usually yan, pag sa ibang bansa, kung nasaan yung capital, doon yung celebration. Pero ang kaibahan nito sa Brazil, sa sobrang lawak nitong bansa na to, yung capital, hindi doon yung karamihan ng mga Pilipino. Kaya naisip ko at minungkahi ko dito sa grupo nyo, kung gusto nyo lang, i-organize natin tong celebration natin sa Santa Catarina. At natutuwa naman ako at pinaunlakan niyo yung aking proposal na magdiwang tayo dito ng ano. At nangyari naman, very successful yung celebration natin. Tuwan-tuwa yung mga tao. Yun naman yung importante, magkasama-sama tayo.
Pinasalamatan naman ni Ambassador Pinto ang Filipino community dito sa Santa Catarina at bilang isa sa pinakamalaking trading partner nito sa Asia, ipinangako nito na magpapatuloy ang mabuting relasyon ng dalawang bansa. First of all, I congratulate the Philippine people and government on the celebration of its independence, the independence of an important country and important partner of Brazil. I am very proud to participate in this ceremony, in this celebration, because we are very good partners. We have a very strong and traditional relationship. Tampok din sa nasabing pagdiriwang ang mga Filipino food at delicacy kagaya ng lechon, kare-kare, pansit, palitaw, espasol at iba pa. Naghandog din ng Mindanaoan dance number ang mga kabataang Pinoy at Brazilian bilang pag-alala sa mga kababayan natin sa Marawi City. Roland Lahara, UNTV News and Rescue, Santa Catarina, Brazil. Magtutuos sa darating na linggo ang Judiciary Magis para sa target na pwesto sa Final Four ng UNTV Cup Executive Face-Off. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Balik kay Alinsug yung bola. Ang gana on the alley-oop, yes! Marquez, yes! Umating abong bakbakan ang asahan sa do-or-die game ng Judiciary Magis at Senate Sentinels sa second game ng triple header ng UNTV Cup Executive Face-Off sa linggo, alas 13:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Kapwa may kartang dalawang panalo at talo ang Judiciary at Senate, kaya ang matatalo ay magpapaalam na sa liga. Ang magwawagi naman ay aabante sa Final Four ng playoffs. Kaya naman na magkabilang koponan, ibibigay ang full force sa labanan. Kailangan naming manalo doon para makapasok sa top 4. Magpa-practice kaming maigi para makuha namin magandang laban ang mga maasahan nila sa next Sunday. Mabigat ang Judiciary dahil nakakalaro na namin yan. Sila Justice Maedas, mga mga ensayado yan at saka dating mga champion yan, may championship experience. So, we'll try our best. Hopefully, maka 3 straight. Ang Sentinels na may naitala ng dalawang magkasunod na panalo ngayong buwan ay umaasang makakasama si Senator Joel Villanueva sa linggo dahil hindi ito nakapaglaro sa nakaraan nilang game. Hopefully dahil na-miss namin yung leadership niya. Si Senator Villanueva can play point guard, off guard, shooting forward. So talagang very versatile. Tapos yung leadership niya, napaka-importante pero we're praying he can join. Ang mananalo sa pagitan ng Magis at Sentinels ay kailangan namang talunin ng 2 beses sa playoffs ang magiging rank 1 and 2 upang magkaroon ng pagkakataong makapasok sa finals sa darating na Hulyo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating sports at entertainment news ngayong gabi. Ako po si Joyce Balancio. Balik sa inyo, Turner Reg, Monica. Maraming salamat sa iyo, Joyce. Ingat sila dun sa hail. Oo. Diba? Kasi umulan ng hail daw kagabi, diba? Saka medyo malaki kasi laki ng ano? Buto ng kasoy. No? Medyo malaki yan. So mag-ingat po tayo. Pero it's medyo masakit something yun, different. No? Bato ka ng buto ng kasoy. Na yellow na ganun kalaki, masakit yun. Mag-ingat po tayo. Kaso mauulit kaya yan? Baka naman once... Well, we don't know with climate change. Bagay. At get well soon pala kay Angela dahil may sakit siya ngayon. Dahil sa pabago-bagong panahon. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi!